Oh, mga kababayan, kilala niyo yan. Di ba kilala niyo yan? Yan si Amena Pangandaman. Yung dating ano yan eh. Yung dating, yan, nakalagay nyo, oh. Only in the Philippines. Talagang wala talaga kwenta. Sobra talaga to. Ex-DBM Chief Amena Pangandaman na nasangkot sa flood control. Nasangkot to dahil sa flood control eh. Kasi isa to sa mga involved. Tapos, hindi kinaya pressure. Kaya ginawa niya nag-resign. Pero ngayon, tignan nyo, itinilaga siya ni BBM bilang CEO ng isang government bank. Can you imagine? Ano sunod nito? Ang PDIC, delikado. Ang mga nag-iipon sa bangko, kung kayo may pera kayo, huwag kayong magtaka kung mawala na yan ha, kung mawala or maglaho or kunin para sa project kuno or kung ano man. Kasi itong babae na ito, na sangkot to dahil sa flood control sa Nakawan eh. Siyempre, inano siya ng mga tao at ilang mga nakakilala sa kanya, nag-resign. Magkaroon ka nga naman ng konting delikadesa, resign siya. Nakabalik, pabalik-balik lang sila. Ano lang ni BBM, pinapa iba-iba ng pwesto. Ganyang katindi. Ganyan sila kainutil. Putik na yan. Ngayon, ano na siya, oh? Ano kayong government bank yun? BDO? Naku, yari ang BDO. Ano pa ba? Mga government bank. Ang tawag nun, yung pag sa SS, kumukuha ka ng ano sa, anong bangko ba yun? Baka doon, kasi government yun eh. Pag sumasahod ang mga police at ilang mga nagtatrabaho sa government, doon sumasahod. Land bank, yun, baka sa land bank. Hindi natin alam. Pero isa na lang ang malinaw dito. Ayan, hindi na naman maganda mangyayari dyan. Posibleng may maglaho na naman, may mawala na naman na budget, may nakawan. Mas maganda wag na kayo mag-ipon sa bangko. Sa inyo na lang. Mas maganda pa. Mas maganda pa yun. Nga pala, may account ako sa YouTube. Ganun din, JRAS. Ilalagay ko sa caption mamaya. Ganyan katindi si BBM. Ganyan siya kalupit. Tignan mo yung ano, yung flood control na ano, natatabunan na. Inabunan na nila ng issue sa putangin ng ano na yan, impeachment na yan. Ang pinag-uusapan nila doon, magkano lang naman? 125? 150? Pagpalagay na natin na 200 million yun eh. Ano pa din yun? Kasi kung ang kada, di ba sabi ko na nga sa mga nakaraan, kung ang hearing, ginawa ang gastos is, sabi kasi ni Gatchalian, more or less, 25M. Kada trial. Sa loob ng 3 buwan, siguro may 90 days, mga ganon, umaabot siya ng halos 2.3 billion para lang malaman kung saan napunta yung 150 ba yun? 125 na confidential funds. Can you imagine that 125 versus 2.3 billion? 'Di ba? Para lang matabunan ng issue sa flood control. Kung mapatunayan yan, lugi pa Pilipino eh. Talo pa. 125 ilan 'yun? Times mo sa 2.3 billion, ilan 'yun? Times 10 pa ata 'yun eh. 'Di ba talaga kaya sumasadsa to sa negative negative 27. Tapos yung mga ungas nilang mga secretary, mga gabinete, puro rin mga wala rin naman mga kwenta pinaggagawa. Tapos magtataka si BBM at si Claire Castro kung bakit negative 27. Pinaggagawa niyo lahat pati yung isang tirahan ng mga AITA, di ba? Nagkakalat na social media yun. Bina, grabe, nakakaawa. Tinambakan lang nila ng mga basura. Sobra naman tong talagang administrasyon na to. Napakatindi ng ginagawa. Ang lala, sobrang lala. Tapos yung Sierra Madre, halos ano ba itong presidente na to? Taga Mars ba ito? Taga San ba ito? Parang wala itong pakialam sa Pilipinas eh. Ang pakialam lang nito yung budget ng Pilipinas eh. Yung hearing, nagmumukha na lang mga koke yung nandyan. Nagmumukhang clown na lang yung ano na yan eh. Dapat nga hindi yan ang inaatupag eh.
Kasi tignan mo, mukhang mga ungas yung mga ano nila, mga witness, mga inilalagay nila diyan mga ebidensya, questionable, lahat mga sablay, puro sablay yung ano nila, yung mga documents. Ano, typo daw. Tapos yung isang ano, typo din, yung date. Pwede ba naman mag-typo ng dalawa? Wala talaga, sobra talagang ano, sobrang ano ka na niyan, sobrang high na high ka na niyan pag ganyan na nangyayari, tapos hindi ka pa magre-resign. Tapos tignan mo, yung mga representa nilang mga ano, mga witness, magmula kay Madriaga, di ba? Si Madriaga, alam naman natin ang history noon na sangkot din yun sa mga ano, di ba, yung kidnap for ransom, si Madriaga. Simula kay Madriaga, tapos kay Kalilong, at ngayon yung Lotok, may kaso din pala yan. Ayan ang pinagtatalaga nilang mga ano, mga witness ko no. Puro may mga kaso, hindi mo ba yan alam, Boying? Boying, dapat alam mo yan eh. Wala na ba kayong makuha ibang ano, ibang pwedeng maging witness? Matindi pala kaso na ito ni ano ni Lotok. May mga common pala silang tatlo. Ano kaya sunod? Sino? Sino pa yung pambato nyo? Sino? Ano naman kaya kaso nun? Kung i-reprofile mo lahat ng mga ipinipresent nilang may witness, lahat puro sablay. Lahat puro puro patapon na ang ang pagkatao, partida. Attorney pa 'yan. Attorney pa mga yan, pero may malulupit na kaso. Kaya pala, kapag dumadating sa hearing, wala pulbos. Pulbos sa mga senador, pulbos sa mga abogado ni defense ni Sara. Kasi wala ka naman mga kwenta eh. Lotok, di ba? Kung napapanood yun, kung sa mga sumusubaybay sa impeachment, yung attorney Lotok, grabe kung gisahin ni grabe kung gisahin ng mga senator. Grabe kung sina wala siya ligtas eh. Tapos may isa pa, tinanong siya. Kilala mo ba yung si VP Sara? Opo, siya pong ang ating Vice President. Natural, sino ba di nakakakilala doon? Di ba? Napaka, kaya talaga ito impeachment na to, kalokohan talaga ito eh. 2.3 versus 125 million. Kaya nga sinasabi ni Sara, itigil natin yan. Ang daming issue ng Pilipinas. Tapos ito, ayan, itinalaga niyan. May issue nga sa corruption yan eh. Ano yan sa flood control eh. O, tignan mo. Itinalaga ni Bongbong Marcos, kung di ka ba naman ungas, anong gagawin yan dyan? O, kapanapanabik para sa kanila. Puro kayong mga inutil talaga. Wala. Wala talaga pag-asa Pilipinas. Isa na lang magpapali sa inyo dyan. Ang mga tao, mga Pilipino.